sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Pilit na inihahabol si Los Angeles Lakers Phil-American combo guard Jordan Clarkson sa Gilas Pilipinas team. Second round draft pick Troy Rosario. Opisyal nang na-acquire ng Talk and Text tropang texter sa isang 3-team trade. Veteran internationalist May Soriano nag-pull out sa Japan Karate-Do Championships. De La Salle Green Archers. Lumakas ang tsansa na makapasok sa semifinal ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Free agent Meta World Peace. Posibleng pumirma ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Slovak sprinter Peter Sagan. Namayani sa third stage ng Spanish Vuelta cycling race. Jamaican star Shelly Ann Fraser-Price. Napanatili ang titulo ng Women's 100 meters sa World Athletics Championship sa Beijing, China. At Canadian youngster Eugenie Bouchard. Laglag sa opening round ng Connecticut Tennis Open. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, pilit na inahabol ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa Gilas Pilipinas team si Phil-American NBA star Jordan Clarkson. Ito'y matapos na mapag-alaman nila na holder ng Philippine passport ang 6'5" combo guard. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Doble kayod sa trabaho ngayon ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP para sa kanilang asam na maihabol sa Gilas Pilipinas team si Los Angeles Lakers Phil-American combo guard Jordan Clarkson. Ito'y matapos na makumpirma nila na Philippine passport holder na si Clarkson buhat pa noong siya ay 12 anyos pa lamang. Sa ruling ng FIBA, kinakailangang may passport na ng kanyang paglalaro ang player bago siya mag-16 years old. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni SBP Executive Director Sonny Barrios na inaasikaso na nila ang mga dokumento ang kakailanganin ni Clarkson para siya maging ganap na eligible. Sa ngayon, eligible siya. Yun ang iba kasi yung eligible ka in terms of the first requirement as opposed sa has FIBA given you SBP the formal approval for Jordan's eligibility? No, the answer is no, not yet. We are working on it so we can have it. So sinusuri nila yung mga dokumentong sinubmit natin at isasubmit pa. Hindi pa tayo kompleto. Pero nilinaw ni Barrios na wala pang katiyakan kung aabot si Clarkson sa kampanya team sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. When I say pwede siyang i-approve. Hindi pa na-approve. May proseso pa ang FIBA. Kaya yun ang sinasabi ko, madaan pa tayo sa proseso. Mahirap magsalita ng tapos na sure na yan. I cannot say that. Whether we get it in time for FIBA Asia is the $64 question. Sa ngayon ay naghahanda ang Gilas Pilipinas National Pool para sa pagsabak sa William Jones Cup sa Taiwan, kung saan inaasahang makakasama nila si Clarkson bilang observer. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, naniniwala si Barangay Ginebra San Miguel point guard JJ Hilterbrand na kabisa ang pamosong triangle offense ni multi-titled PBA coach Tim Cone. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Desidido si Barangay Ginebra San Miguel veteran point guard JJ Hilterbrand na ituloy ang kanyang PBA career. Ito'y kahit pa lumaylay ang kanyang performance sa nakalipas na 2 seasons ng liga. Ayon kay Hilterbrand, akmang-akma ang kanyang estilo sa triangle system na ipatutupad ni head coach Tim Cone sa crowd favorite team. Less stressful for the point guards. And, everyone gets a touches, everyone gets a chance to shoot the ball. And, like Coach Tim said, it's all about working together. If we can work together, improve every day, we're all excited that we can do, good things.
Tiniyak rin ni Hilterbrand na may maiaambag siya sa Hinebra maging maikliman o mahaba ang kanyang playing time sa papasok na season ng PBA. It's just about maturing, man. I know my role now. It's not really about playing a lot of minutes. It's just being productive with the minutes that I get, whether if I get 15 minutes or if I don't play. I still got to be in shape, be ready, regardless of how the minutes are going. I just got to still be a professional. Ang 38-year-old na si Hilterbrand ay kumopo ng PBA MVP honors noong 2009 kung saan nag-average siya ng 17.6 points, 3.8 rebounds at 4.9 assists per game. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports 1. Lipat naman tayo sa boxing. Wala pang katiyakan kung kailan magbabalik aksyon si national pugilist Mark Anthony Barriga. Ito'y dahil hindi pa siya nakakapag-focus ng gusto sa training bunsod ng kanyang shoulder problem. Narito ang report ni Arian Malyari. Nalalagay sa balag ng alanganin ang asam ni Pinoy light flyweight Mark Anthony Barriga na muling sumuntok sa Olympic Games. Ito'y dahil kasalukuyan pa siyang nagre-recover mula sa shoulder surgery na naging dahilan rin para lumiban siya sa Asian Men's Boxing Championship sa Thailand. Ayon kay ABAP Executive Director Ed Picson, sakaling mag-qualify sa Rio Olympics si light flyweight Rojan Ladon, ay malabo nang mapasama pa sa national team si Barriga. Si Roger, wala. Dahil isa lang ang pwedeng entry sa bawat weight category. So alamin ko pa kung halimbawa, pwede bang palit, di ba? Kung pareho sila mag-qualify, pwede ba kami mamili? I'm not sure. Samantala, ibinalita naman ni Picson na hanggang sa ngayon ay naghihinay-hinay pa rin sa training si Barriga upang mas maging maayos ang kanyang recovery. Okay naman yung progress ni Mark Barriga. Pagkatapos ng mga 1.5 months, pinayagan na siya na mag-training, tapos dahan-dahang isuntok yung kamay niya hanggat basta wala siyang nararamdaman na discomfort. Pero yung yung kilos niya, no? Yung mobility niya, parang hindi pa niya makuha yung gusto niyang bilis at saka galaw sa loob ng ring. Si Barriga ang nag-iisang boxer na kumatawan sa Pilipinas sa nakalipas na edisyon ng Summer Olympics sa London, England noong 2012. Para sa PTV Sports, Arian Malgari, Telebisyon ng Bayan. Sa football, patuloy ang dibdibang training ng Philippine Ascals para sa matchup kontra powerhouse Uzbekistan sa FIFA World Cup Asian Qualifier sa susunod na buwan. Sariwa mula sa pag-ani ng back-to-back victories kontra Bahrain at Yemen. Umaasa mga national booters sa positibong resulta kontra Uzbekistan upang mapalakas ang kanilang tsansa na ma-occupy ang top spot sa group. Bukod pa rito, sasandal rin ang Philippine 11 sa suporta ng home crowd na inaasahang dadagsa sa venue sa Philippine Stadium sa Bocaue, Bulacan. Naniniwala rin ang team management na kinakailangang mapanatili ng Thomas Dooley mentored squad ang mataas na level na performance para magkaroon sila ng pagkakataon na ma-upset ang Uzbek counterparts. Sa Setyembre 11, aganap alas 8 ng gabi, inaasahang sisiklab ang aksyon sa pagitan ng Philippine Ascals at Uzbekistan side. Sa volleyball, lumakas ang tsansa ng De La Salle Green Archers na makapasok sa semi-finals ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Ito'y matapos na ilampaso nila ang Far Eastern University Tamaraos 25-20, 27-25 at 25-11 kahapon. Agad sila sa solo third spot sa standings sa kanilang record ng 3 wins against 2 losses. Si John R.J. Onya ang top performer para sa Green Archers sa kanyang game-high 15 points. Ang laming isa dito ay mula sa attacks. Pero hindi na nagpauling sina Raymark Wu at Mike Anthony Frey na nagambag naman ang pinagsamang 25 markers para sa Taft Avenue-based team. Nabaliwala naman ang team high 15 points ni Gregorio Dolor para sa Tamaraos.
Ang susunod na signatura ng De La Salle ay kontra National University Bulldogs at ang kanilang matchup ay itinakda bukas. Shots coaching staff, hindi makapaniwala na mahuhugot nila si center Norbert Torres bilang 8th overall draft pick. Yan at ang iba pang mga sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Labis na yung kinatuwa ng Pure Food Star Hot Shots coaching staff ang pagkaka-acquire nila kay big man Norbert Torres sa PBA Rookie Draft. Ito'y dahil magkakaroon sila ng karagdagang puwersa sa ilalim ng basket. May report si Haji Caaminio. Tila hindi makapaniwala ang Pure Food Star Hot Shots coaching staff na mahuhugot nila bilang 8th overall draft pick si center Norbert Torres. Ito'y dahil bago ang draft day, hindi nawawala sa top 4 si Torres sa mga consensus picks dahil na rin sa pangangailangan ng big man ng halos lahat ng teams. Ayon kay Assistant Coach Johnny Abarrientos, maituturing na blessing para sa kanila ang pagkaka-acquire nila kay Torres sa rookie draft. Hindi nga namin inakala na abot sa amin. Siguro nakuha yung ibang mga guard o nagkaroon ng ibang transition sa drafting dahil iba kasi depende rin sa needs. Kaya they go to smaller man. Naiwan pa. Sa system niya na gagawin ng Jason, basically medyo mas mag-fit ka. Kasi we run more on pick and rolls. So for him to set screen kasi we can set outside shot, perimeter shot. And he is very good also moving around the basket. Hindi rin itinanggi ni Abarrientos na nagustuhan niya ang disiplina na taglay ni Torres. Gayon na rin ang kanyang angking husay sa ilalim ng basket. Medyo siguro at madali sa makakagel sa team namin. Kasi okay naman siya. He's very coordinated. Naman siya. And willing to learn. Willing to submit naman sa mga ginagawa niya. Maraming mga pointers para makita mo yung improvement ng bata. Tahimik, alam mo yun, walang angas, yung mga ganun, simpleng player, gusto matuto. Gusto bang may ma-achieve na accomplishment dito. That's good sign. Kanina ay opisyal nang nakihalubilo sa team practice ng Star Hot Shots si Torres bilang preparasyon para sa kanilang kampanya sa 41st season ng PBA. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tiniyak naman ni newly appointed PBA Commissioner Chito Narvasa na hindi na mauulit sa mga susunod na taon ang no-trade policy sa draft day. Narito ang report ni Ms. Ann Camavi. Ngayong taon lamang iiral ang no-trade policy sa araw ng PBA Rookie Draft. Ito ang tiniyak ni newly appointed PBA Commissioner Chito Narvasa matapos na hilingin niya sa mga teams na huwag magsagawa ng player swapping sa draft day noong linggo. Ayon kay Narvasa, mas minabuti niya na maging maayos ang rookie draft sa unang araw ng kanyang public appearance bilang pangsyam na komisyonado ng Liga. So I want to be able to study and create first aid process so that everybody here can see it and it's transparent. So even if the board asks you later on, how did you decide on this? Boss, this is the process that we go through. So that by the time we end, this is how we gauge it, this is how we decide on it. Samantala, si Narvasa na nanibago siya sa kanyang bagong trabaho na mas malayo sa kanyang nakasanayang head coaching job. It's different. I think I would have enjoyed coaching much more. Kasi iba yung but I enjoyed it. And it's nice just to see talagang basketball really alive here. So much interest from so many people. Road Warriors select. Pinalitan ni Narvasa sa pwesto si former PBA Chief Chito Salud na naluklok naman bilang kauna-unahang presidente at Chief Executive Officer ng Asia's First Play for Pay League. Para sa PTV Sports, Anselmo Piña, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, hindi makikita ng aksyon sa Japan
Championships sa susunod na linggo si multi-titled karateka Mae Soriano. Ito'y dahil hindi umabot sa deadline ang mga dokumentong kailangan niya patungong Land of the Rising Sun. May report si Arian Malyari. Naunsyami ang dapat sana'y paglahok ni veteran internationalist Mae Soriano sa Japan Karate Do Championship sa susunod na linggo. Ito'y dahil sa problema sa papeles, partikular na ang flight visa. Ayon kay Philippine Karate Do Federation Secretary General Raymond Lee Reyes, hindi umabot sa tamang oras ang mga dokumentong kailangan ni Soriano, kaya't nagdesisyon sila na ipadala na lamang si lone karateka OJ De Los Santos sa Japan event. Medyo short time na kami dahil pagkatapos sa Thailand, ginulang na kami sa oras. Pero ang baka makapunta kasi kay OJ Kata, tsaka madali sa visa. Kasi si Mae, di ba yung, meron kasi OJ kasi may yung visa niya pwedeng diretso, kaya hindi masyadong problema. Tsaka isa pa, yung Kata, si OJ preparado. Yung committee, kailangan pa kasi na medyo adjust pa, mag-ano pa. Yung condition pa na mabuti ni, kaya medyo, pag pumunta kami, baka mag-sing lang tayo ng time at effort. Kaya, seryosin na lang namin si OJ, which is, para maging exposure niya sa Kata. Sa panig naman ni Soriano, sasalang pa rin siya sa training camp sa abroad bilang preparasyon para sa kanyang kampanya sa iba pang nakalinyang international meets. Next na program kasi ng PKFNSA, yung going Turkey na training camp. I don't know kung matutuloy yung training camp. Kung hindi man, meron training doon pa rin sa Turkey for 40 days, I think. Then after ng Turkey, going Iran naman for 2 weeks. Si Soriano ang isa sa mga nag-uwi ng gold medal para sa bansa sa katatapos sa Thailand Karate Do Open. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, handang-handa na ang Philippine Powerlifting Team para sa pagsuong sa hamon ng World Junior Championship sa Czech Republic sa darating na Lunes. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Pamumunuan ni Asian Championships gold medalist Joan Masangkay ang kampanya ng 4-man national powerlifting team sa World Junior and Sub-Junior Championships sa Czech Republic. Kasama ni Masangkay na bubuhat para sa bansa sina Reggie Ramirez, Jeremy Rick at Jasmine Martin. Ayon kay Masangkay, ibubuhos niya ang lahat sa laban upang maging memorable ang kanyang debut sa world stage. Matagal ko na po kasi pinapangarap na makalaro po dun sa World. Ito nga po, nabigyan po ako ng chance, kaya sana po makauwi po ako ng medal para po next year po na meron po ulit competition sa World na mapadala po ulit ako. Sa panig naman ni Powerlifting Association of the Philippines President Eddie Torres, tiwala siya sa kakayahan ng mga national powerlifters na mag-uwi ng karangalan para sa bansa sa Czech meet. So nakikita ko lahat may medalya. So I'd say at least a bronze medal, if not better. When I say better, to be more or a higher medal. We're training them early kasi we're preparing also for the 2017 Asian Indoor Games na gagawin sa Ashgabat, Turkmenistan. So hopefully itong laban sa Prague, it's one of the events na pampahasa sa mga atleta. Ang World Junior and Sub-Junior Powerlifting Championships ay magsisimula sa Agosto 31 at magwawakas sa Setyembre 5. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa isang kapapasok na balita, opisyal na acquire ng Token Text tropang Texters sa isang 3-team trade si second overall draft pick Troy Rosario. Ito'y matapos na aprobahan ni PBA Commissioner ang paglipat ni Rosario sa Token Text mula sa Mahindra Enforcers kapalitin na guard Kevin Alas at power forward Rob Reyes. Pero ipinadala rin agad ng Mahindra si Alas sa NLEX Road Warriors para makuha naman nila si Nino Canaleta at Aldrich Ramos. Dahil dito, magsasama na sa Token Text side ang top 2 picks na nakalimos sa PBA draft ng sina big men Moala Tautua at Troy Rosario. Samantala, nagbalansa na rin ang roster ng Barako Bull Energy.
Nakuha ng kupunan mula sa Barangay Ginebra, San Miguel, sina Josh Urbistondo, Eman Monfort at Jens Natel, kapalit ni Nico Salva at ang kanilang 2016 first round draft rights. Bukod pa rito, nakakuha rin ng Barako Bulls si Jeric Fortuna mula sa kapalit naman ni Brian Heruela. Free agent forward Meta World Peace. Posibleng pumirma ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Pabalik ang PTV Sports sa NBA. Gumugulong na ang negosasyon para sa posibleng pagbabalik sa roster ng Los Angeles Lakers ni free agent forward Meta World Peace. 1-year deal ang napabalitang ino-offer di umano ng Lakers management kay World Peace na dating naglarong pano sa team mula 2009 hanggang 2013 kung saan kumuha siya ng isang NBA championship. Sa katunayan, ang 6'7" dribbler ay nakikihalubilo na sa team practice ng Lakers ngayong off-season kung saan kabilang sa mga nakakasama niya sa drills ay si 2014 first-round draft pick Julius Randle. Huling naglaro si World Peace sa Chinese at Italian League noong nakaraang season matapos na i-waive siya ng New York Knicks noong taong 2013. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Inangkin ni Peter the Terminator Sagan ang top honors ng third stage ng Spanish Vuelta cycling race. Kagabi ay umatake ang 25-year-old Slovak rider sa huling 14 na kilometro ng karera at naungusan niya sa isang sprint finish si Nazer Buhani ng France. Kinumpleto ni Sagan ang pagpedal sa 158-km race sa clocking na 4 hours, 6 minutes and 46 seconds upang makamit ang kanyang ika-4 na career stage victory sa Spanish Bike Fest. At dahil tumapos na kabilang sa peloton si Colombian pedal pusher Esteban Chavez, siya pa rin ang magsusuot ng leader's red jersey sa pagsikad 9-km stage 4 ngayong gabi. Sa athletics, napanatili ni Jamaican star Shelly Ann Fraser-Pryce ang titulo ng women's 100 meters sa World Championship sa Beijing, China. Ito'y matapos na dominahin niya ang mga karibal sa finals na isinagawa sa Bird's Nest kagabi. Naurasan si Fraser-Pryce ng 10.76 seconds at pinalo niya ng 0.05 seconds si eventual runner-up Daphne Schippers ng the Netherlands. Si Tori Bowie ng Amerika naman ang kumumpleto sa podium sa kanyang clocking na 10.86 seconds. Sa men's tennis, sinimulan na ni Lucas Rosol ang title retention bid sa Winston-Salem Open sa North Carolina. Kanina ay pinatalsik ng 46th ranked netter ang si unseeded Ernest Gulbis ng Latvia 6-4-7-6 tungo sa pag-abante sa second round ng hardcourt tournament. Humataw si Rosol ng 14 na aces sa laban at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker ng second set. Ang susunod na makakatapat ni Rosol ay si 2014 runner-up Jerzy Janowicz ng Poland. At sa women's tennis, maagang nagwakas ang kampanya ni Canadian star Eugenie Bouchard sa Connecticut Open. Kanina ay umukod ang 21-year-old smasher kay unseeded Roberta Vinci ng Italy 6-1 at 6-love sa opening round. 2 beses na nakabreak sa opening set si Vinci bago niya binlangko ang Canadian rival sa sumunod na set. Punteriya ni Vinci na makapagsubi ng career WTA singles trophy. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, anong masasabi ninyo sa pagkaka-acquire ng Talk and Text Tropang Texters kina top 2 picks Mowala Tautua at Roy Rosario? Yan at ang iba pa ninyong mga katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Napaka-busy ng araw na ito. Madugo. Sobrang busy. Yan, at maganda ang question of the day natin.
Sige, ano, basahin ulit natin? Meg? Ang question of the day natin is, anong masasabi ninyo sa pagkaka-acquire ng Talk and Text Drop ang Texters kina top 2 picks Mawala Tautua at Troy Rosario? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan! 1-2 punch. 1-2 punch nga. Okay naman yung trade, tingin ko. At least hindi ito yung Fair trade ba? na... Mahirap kasi magsabing may trade na patas o balance. Ano? There will always be some mga imbalance. Pero... It always depends on how you handle the players. Pero iba yung trade kasi na, alam mo yun, na parang medyo, kunyari trade. Pero iba. Ayan. So, hindi pinakinggan yung ano mo, Haji, yung principle na dapat face, ano yun sabi mo? Face of the... Franchise? Of the franchise, oo. Oo nga eh. Dapat mag-seminar sa'yo si Mr. Eric Pineda. Listen to... Haji Aminio. Ganon? Pero, nangyari na eh. Ando na eh. Oy, nga pala si Kevin Alas, tumatawag sa atin. Hindi mo sinagot. Show na eh. Ay, Kevin, text kita Wait lang. Okay, sige. Facebook muna. RC. Teka, sandali, nakalimutan ko. Kung gusto po ninyong tumawag, ayaw po ninyong mag-text o mag-type. Ay, wala pong text, ha? Kasi dahil pa rin nagtitext sa atin. Sa Facebook and call lang tayo. Sige. Oo, 0916-391-5222. Tawag lang po ito, ha? Wala pong text. 0916-391-5222. Alright. From RC Cañazares, sabi niya sa ginawa ng TNT, pinahina lalo na ang mahinang team. Sabi niya, ang pangit lalo ng PBA sa ginagawa ng MVP at SMC, dapat sa bagong kume, ipagbawal na niya na i-trade ang first round pick ng Blackwater, Kia at Barako. Pero kaso, approved eh. Lalong lumalaki na team at lalong humihina yung mga mahina na team. Ganon? Sige, alright. Sige, basa pa. Ito naman, galing kay Kenneth Gonzaga, ayos yan, may trade pa ba sa BGSM? Mukhang hindi pa satisfied si Kenneth. Meron pa yan. Relax ka lang. Kenneth. From Anthony Darating yan. Bolima, sabi niya, lalakas ang TNT, wala namang nakitang anomalya. Si Com Chito, di naman lugi. Mahindra kasi quality players naman ang nakuha nila. Teams involved benefited naman. Malaking problema yan ng favorite team kong Star Hotshots. Ganda ng show nyo, more power, PTV salamat Sports. Alam mo, ano lang yan eh. It was obvious na yung Talk and Text. They wanted to invest sa future, longer yun, term. As compared with Mahindra, hindi na sila makapagantay. They want as soon as possible. Gusto na lang maging Kay Manny Pacquiao, wala nang tune-up. Championship agad. Championship agad. Ha? Yun nga. So, Puso. Nag-invest na ang Talk and Text para pag nagsi-retire na yung mga players na inaasahan nila ngayon, na sinasandalan nila ngayon, mayroong papasok na dalawa. Two of the best rookies. From Francisco, sabi niya, ang masasabi ko lang dyan, iba ka, Mr. MVP. Tinatapatan lang nila yung solidong SMB, mukhang mahihirapan ang SMB sa inaasam na Grand Slam. Dalawang magaling na rookie yan, tapos may Castro RDO pa. Kakatakot ang TNT, pero hashtag solid Alaska men ako. Ako tingin ko mas i-improve dyan si Troy Rosario. Kesa kay Mo. Really? Feeling ko lang. Hindi ba mas maano si Mo kasi malaki ang expectation sa kanya? Maganda kasi kay Mo, maganda attitude no? But feeling ko lang parang mas PBA ready si Troy Rosario. Okay, sige. Oy, pero tandaan, pareho sila nang galing ng D-League. Lahat naman ng player kasi, kailangan mo ngayon dumaan ng D-League. Oo. Wala nang... Unless you are 27 ata, above, pwede ka na mag-PBA diretso kahit na hindi ka mag-D-League. Pero kung if you're 27 below, kailangan dumaan. Kailangan mag-D-League. Oo. At least a year na. Hindi, depende. Meron yung mga local players parang
one conference, parang gano'n, 7 conference games. lang. O, yung mga PhilAms, 2 Foundation Cup, Spirants. gano'n. O si Kim Ronald Ayuson, edi wow, pabor lagi kay MVP. From Mario Felipe Panisok. Sabi niya, para sa akin, sir, di na lugi Mahindra dito. Kasi KG, Aldrich and Reyes, napakalakas noon, pero kinuha ng TNT, Muwala at ngayon si Troy. Para may pangtapat sa Team SMB, lalo kay Junmar, grabe. SMC versus MVP na ba, sir, PBA ngayon? Hehe, thanks. At pabati na lang, sir and ma'am, lahat ng nanonood dito sa Rojas, Isabela. Uy, layo Kumusta kayo dyan lahat sa Isabela? Salamat po sa inyo. John Melo Paras, okay lang, at least may backup si Tautua. Medyo solid sila ngayon. From Derek Arante, sabi niya, sino kapalit ni Nato and Peña? Sana kumuha si Coach Tim ko ng center na kapalit ni... Dapat, kailangan nila. Uy, teka, naka-off pala yung ating Kaya wala, Kaya wala nagre-ring. Wala nag-ring. O si Eljan Asyon muna, okay yan. Mas maganda na nakuha nila si Troy para madaling kuhain pag magpo-form ng national team. Isa pa naman siya sa future natin. Ay, naku. Ang dali talaga magsalita na ikaw wala kang hindi ka makabayan, ganyan. Unpatriotic. Oo, madali. Pero pag ikaw yung nandun sa player, at saka tanong ko lang ito nating kumbaga, just want to give everyone the benefit of the doubt. Kung ikaw kaya si Ramon S. Ang, meron kang negosyo, marami kang empleyado, lahat yan may pamilya, libo-libo, daan-daan libo, di ba? Ano ba unahin mo, siyempre? Negosyo ba o basketball? Let's face it, basketball pa rin yan di ba? Unlike yung medyo gera na or di ba? Pero, di ba? Yun lang ewan ko lang. Maganda one question of the day natin. Meron tayong caller. Sige na. Hello, good evening, PCV Sports. Sino po sila? Yes, teka, lakasan natin yung volume. Mukhang maganda boses nitong next caller Pang-radyo yan, pang-radyo. Hello, good evening. Good evening po. Kita mo. Margo, ano pangalan mo? Nahiya ako Good evening po. Good evening. Kaya lang Brother, anong pangalan? Anong pangalan mo, partner? Edwin na lang po. Edwin na lang. Eboy po. Eboy. Opo. Eboy. Eboy. Yeah, boy. Kumusta? Ano mo sa ating question of the day? Taga po? Taga Laguna. Malinaw. Taga Laguna. Maganda ang boses niya. Pero, Taga Laguna. Okay, Eboy. Eboy! Anong sagot mo? Question of the day. Bali, maganda rin po first pick si Mau Tautua. Okay. Dahil meron po siyang strength, aggressive po sa D-League. Aggressiveness, Pero sorry naman po, ala Mark Pingris. Mark Pingris, pinagko-compare niya yung dalawa. Opo. Tama-tama po siya sa game, diba? Tamang-tama. Okay, very good. Okay. Pwede po bang magtanong? Sige. Ano yan? Totoo po ba baka sakaling ma-rumor trade si L.A. Tenorio kay Malyari? L.A. Tenorio kay Malyari. Malabo yan Eboy. Ganun po ba? Malabo yan. Kakasayin lang din ang contract ni Alex Malyari sa Star. Ano po bang Bomalabs. Ano po bang balita nga sa Ginebra? Ang balita ngayon sa Ginebra. Yun, nag-practice sila. Tapos si Nico Salva. Yes. Nandun na sa kanila. Gusto ko yan si Nico Salva. Tingin ko may magandang future. Dati pong, Nico Salva, dati pong global port Ano na? Dati po bang global port si Nico Salva? Nagbarako, nag-global. Tapos, saan pa ba naglaro yan? Marami na nilaruan yun si Nico Salva. Ano po ba, maaari pong matay si Ginebra? Nandun na, nasa Ginebra na. Nandun na po. Sino pong katrade niya? Ito na yan. Yung katrade niya, yun, sina Emon Monfort, Jens Natel, at saka Josh Urbistondo, at draft picks. Tatlo po kapalit niya? Oo.
Lupit, ano? Bukod kay Nico Salva, meron pang 2016 first round draft pick na nakuha ang Ginebra from Bacacubul. Baka maganda po yung nakuha nila si Scar Thompson. Scotty, maganda dahil sabi nga ni... Bali, idol ko po yung perpetual pa lang po. Triple-double machine yan eh. Opo. Yan, okay. Okay. Alright, boy. Opo. Lagi pa nakikinig ng show niya. Lagi ka, manood ka. Para... Opo. Bali, first time ko po natawag sa inyo eh. Ha? First time ko pong tumawag sa inyo. First time niya tumawag. Uy, salamat. Dalasan mo, boy. Salamat. Ha? Opo. Yan. Hindi po natawag. Tagasan nga si Laguna, no? si Eboy. Salamat, Eboy, ha? Salamat, ha? You the boy, boy. More power po. Thank you. Alright. Kaya tayo laging malakas kasi more power tayo lagi. Ayan, number 1 daw tayo sa Kalamba. Okay. Salamat, boss. Salamat, si Eboy the boy. Yes. Alright, from Pipo Britannico, sabi niya maganda ang trade, lumaki ang Mahindra. Mix of young and veteran. Very good, very good. Sige. Okay, Giancarlo Paggawisan, the trade was fair, Rosario, in exchange for Canaleta, Ramos, and Reyes. Not bad. From Godfrey sa Caigole, sabi niya mas mabuting nakuha sila ng token text para fair na ngayon ang PBA. May katapat na si Junmar, go, token text. JCPB Patricio, kasalanan naman ng Mahindra, pumayag sila sa trade for Rosario, hindi mo rin naman masisisi. From Glenn Ivan Miranda Vergara, sabi niya, gandang gabi po mga sir at sa crush kong si Miss Meg. Look alike mo si Kristen. Sino daw? O si Kirsten Dunst. Spider-Man. Spider. Mary Jane. Baka yung Spider. Sabi Mary na fair Jane naman Watson. po ang trade. Tumangkad ang Mahindra, nasa coach na lang nila kung paano ang rotation nila. Ang token text, talagang future ang nasa mindset. Kasi may mga edad na rin sina Larry Fonacher, RDO, Kelly Williams, at Ryan Reyes. Ano po ba? Sa Hot Shots, meron na po bang bagong assistant coach ang Pure Food Star Hot Shots? Salamat po and God bless. Balita sa Hot Shots, kanina nag-practice sila. Actually, last week pa sila nag-start ng training camp nila. And then, first day din ni Norbert Torres sa practice kanina. Si Norbert, sabi niya, in a way, parang gagawin niya ano yan eh. Motivation, yung hindi siya kinuha sa earlier picks. Oo. Kasi di ba sa mga consensus pick, top 4 lagi si Norbert, tapos ngayon biglang 8. Oo. Even yung Pure Food yung Star Hot Shots coaching staff, di rin makapaniwala na sa kanila bigla napunta si Norbert. Kaya nga sabi nun ni Governor Rene Pardo, nung pagkatapos nung pick, tuwan-tuwa, sabi, Dennis, kwento mo. Ano yan, Gob? Sabihin mo, nagpasalamat ako sa Rain or Shine. Oo, bakit? Kasi napunta tuloy sa amin si Norbert Torres. No? Sir, kokot kita dyan na, sabihin mo, nagpasalamat ako. Yan na, sinabi mo na. Yan, Gob, nakwento ko na. Pagkakakuha mo kay Norbert Torres. At number 8. Number 8. Yes. Okay. Ayan. Uy, meron tayong ipapakita lang ha. Meron lang tayong latest ito. Ngayon ito, mainit-init pa ito. Si Jordan Clarkson. Uy. Si Jordan Clarkson, mga kaibigan. Ay? Wala lang. Nasa Ateneo. Ito, bago pa to. Mula kay Mr. Epo Kimpo, ang team manager ng Ateneo. Kaibigan po natin. Direk, pwede ba natin mapakita? Pwede ba natin pakita, Direk? Ayan. Si Jordan Clarkson, mga kaibigan. Ayan. Nagtuturo sa mga Atenista. At ang mga Atenista naman, talagang all ears. Tutok na tutok. Siyempre, talaga makikinig ka dyan Sino Black yun Yung naka-orange. all-rookie first team yan Di ba? Si Coach Sherman ba yan? Parang lumaki si Coach. Wala Jordan Clarkson, mga kaibigan, mainit na mainit. Maraming salamat kay Mr. Epo Kimpo, ang team manager ng Ateneo na kaibigan po natin. Ayan, nagtuturo sa mga kabataan. Yes, short stay sa Philippines, then we'll fly to Taipei for the William Jones Cup as an observer. Malay mo. Caller tayo. Hello? Hello po, sir. Boss! Yes, sir. Pakibabaan po ng volume ng TV. Okay po. Record ko na lang. Pakibabaan po ang volume ng TV. Record. Tapos, Di ba na-record na yun kahapon? Sige. Seryoso, re-record pagka meron pa isa.
Partner, sino sila? Si Rashley po to, sir. Sino? Rashley? Rashley po, Rashley. Rashley? Oh, social. Ganda ng pangalan, ha? Rashley. Bruce Lee. Rashley. Taga saan ka, Rashley? Taga Bulacan po, sir. Nasa Bulacan? Sa San Jose del Monte, Bulacan po. San Jose del Monte. Ang ganda ng pangalan mo, Rashley. Opo. Salamat po. Ay, welcome. Anong sagot mo, Rashley? Sagot ko po, sir, okay naman po yung pagkaka-trade. Kasi nakuha naman po nila si DJ at saka si Aldridge na veterano na rin po kasi yun. So, Kahit naman ang token tech, medyo bumata-bata naman sila. Bumata-bata. Bata talaga. bata sila. Fresh. Bakit si Mo what? 26. No, bata pa rin. Bata pa rin naman. Oo, yun. At yung NLEX, tingin mo? Yung NLEX, nadagdagan sila ng guard. Kevin Alas. At least may wala talaga sila si Kevin Alas. Nag-iisa lang ang nakuha ng NLEX, ha? Si Kevin lang. Pero may tawa nila, mabigat. Player nila dati sa bilig. Player nila. Okay. Sige, may tanong ka pa, Rashley? At tanong ko lang po sa balita sa Alaska po. Yung Alaska. Balita daw sa Alaska. bakasyon pa sila eh. Bakasyon pa po. Oo. At sana makuha dyan si mapasign nila, si Elorde. Hindi ko deserving yung bata na mag-PBA. Alaska nakakuha sa kanya. Hindi na tuloy yung Mahindra mo. Kala ko nga, pag-akit kung Mahindra kukuha, tapos ito si Pacquiao, tapos gagawin sila. Face off lang. Okay, Rashley. May tanong ka pa? Wala. Papating mo na lang po yung mga kasama ko rito sa bahay. Binabati ko po si Angel May na busy sa paglalaro ng Candy Crush at saka si Rachel. Pati yung paparating ko pong asawa. Uy, paparating. okay Paparating ha? Saan galing? Sa abroad? Baka mabuksan ha? Hindi na binubuksan yun. Iba yun. Parating daw yung asawa niya eh. Bubuksan. Saan galing? Bubuksan nila. Saan galing? Hindi na bubuksan. Sa trabaho lang po, galing ng trabaho. Trabaho Sa lang. trabaho lang galing. Hindi naman sa... Galing abroad. Okay, sige. Rashley, salamat ha. Sige pa. Maraming salamat po. Yan si Rashley. Rashley ng Taga saan ba si Rashley? Bulacan. Bulacan? San Jose del Monte. Okay. Bubuksan. From John Felizardo, sabi niya maganda yan dahil wala na si Jimmy Alapag. Kailangan na ng tulong ni Castro. Pabati naman po sa Zagala family at Felizardo family. Thanks po. Hi, Miss Meg. Hi, John. Parang yung maganda yan, wala na si Jimmy Alapag. Parang buwisit yan eh. Parang nabuisit Parang ako. Uy. Jimmy, sa Meralco naman ngayon. Anthony Bolima, it's a bumata ang frontline ng TNT. Teams involved benefited. Magiging problema ng favorite team kong Star Hotshots ang TNT. Hi, beautiful Miss Meg. More power po. Thank PTV you. Sports. Okay. From Alvin Lopez, Pamplona, sabi niya, the price is right. Mukhang dinaan sa mabuting kamay. No. I think it's a legit trade. Tawag po kayo. Tawag pa? 0916-391-5222. Again, 0916-391-5222. Tawag lamang po ha. Ayan, walang text. Basa ka muna, G, bago tayo sumagot. Medyo kasi may mga nagte-text sa atin. Michael Andrew Guevara, mas malakas na ang TNT pero Mahindra, pinahina nyo. Ba't ganun? Parang Blackwater yan, sinasayang ang chance. What a waste and shame sa Mahindra and nice move to TNT. Suggestion, sana sa PBA maglaan sila ng isang playdate na 3 games per playing week. Alright. Okay. That makes sense para sa... Isang playdate na 3 games per playing week. Hindi kaya nakakapagod sa amin yun. Basa mo, Arnel Lazaro Macedonio, sabi niya, ayos lang yan. Basta wag lang mapunta SMCT. May galit siya sa SMCT. Basa ay, ba't mamatay? Sige, tawag lang ha. Ayan. Uy, ba't napuputol? May natawag? Oo, may tumatawag eh. Yan oh. Tama di ba pag ganun? Yan. Hello? Sige nga. Hello? Yes? Boss? Sino po sila? Oh. Michael! Hi, Michael! Idol.
ganda ng ngiti mo. Ulutan ba? Sino sila? Sino to? Ano pa? Jonathan po. Jonathan! Jonathan, pare. Kumusta? Jonathan lang. Misamis Occidental. Uy! Saan sa Misamis Occidental? Saan ulit sa Misamis Occidental? Kalamba po. Sa Calamba! Malapit sa akin. Malapit sa Tanggong. Ay! Alam ni Jonathan na taga-Tanggom ako. Jonathan! Siyempre po, lagi po ako nanonood ng PTV Sports eh. Ayun. Ay, Number 1. updated. Number 1. Salamat. Anong balita? Anong sagot sa question of the day, Jonathan? Parang ano naman po yan eh. Parang sakit na po yung document. Kinuha lang ko yung top 1 at saka top 2. Parang ano? Parang sakit no? Yung document. Sakim talaga. Bakit kinuha naman sa at saka top 2? Dapat ibigyan na lang yun sa ano? Ano yan eh. Kumbaga part ng, ano yan eh. Sila naman ay nakikipagnegosasyon lang. Pumayag. Tsaka madaming nakuha ang Mahindra. Yung kumbaga yung token text. Hoy, May iniyan. Tia, gusto nyo ba trade tayo? Yung pwede sa amin yan, Troy. Sige, usap tayo. Ayun, nag-usap-usap sila. Nagkasundo. Pumayag yung Mahindra. Yun. Di ba? Pero sabi naman po ng bagong commissioner na hindi pwede i-trade yung mga draft. Bagong draft. Ay, hindi. So, meron pa yung kwento. Hindi pwedeng mag-trade sa draft day. Kasi remember, Jonathan, noon, pagka, di ba, number 2 pick ng Mahindra ay napunta ngayon, nakipag-trade ngayon lang, ngayong araw. Yung mga ganon, di ba, dati? Misunderstood lang. Ngayon, Time po yun. oo. Hindi pwede. Yung ngayong araw lang, yung ngayong, ngayong draft year lang na to. Dapat lumampas muna sa draft day at ayun na nga, Martes ngayon. Diba? Yun. Kasi sabi ni Commissioner, para naman mapag-aralan ko. Kasi bago lang ako sabi ni Commissioner. Ayan. Okay. Okay? Ano po? May gusto. Sige, Sige, bati Jonathan. na. Go! Binabati ko po yung mga pamilya ko dyan sa Calamba, Misamis Occidental. At saka yung Gandut ko, hi. Sino daw? Saka Bulan ng Gabi po. Kusog ba ang PTV Sports dyan? Oo po naman. Ah. Number 1 po kayo sa teleserye. Number 1 kami sa teleserye. Sa teleserye. So hindi kami totoo. Kasi parang alternate daw sa Sana teleserye. naman si Dennis 22 maging king na. Ay. Yun. Kaya mo, may queen naman ako Pwede na yan. May tanong po. May tatanong daw. Sige, isang mabilis. Bakit wala po yun sa Star Hatchet yung second down pick? Hindi sure. Wala daw sa... Wala raw second round pick. Yung mga previous trades yun na Jonathan. Nabigay nila. Okay? Sige po. Salamat po. Mga po sa kanya. Daghang salamat! Tagi pa, Jonathan. Yan, salamat. Yan po, si Jonathan ng Misamis Occidental. Pero parang first time na may tumawag sa atin from my homeland. Alright, from Lau Mangilya, sabi niya, hi gandang Meg, gwapo Dennis. Sa palagay ko, kahit nakuha ng TNT si Troy Rosario at Muwala, hindi pa rin agad mag-champion ng TNT. Lamang pa rin ang SMB and Hotshots sa experience. DJ, marami pa silang kakaining pikas. Wahaha. Si Pakito yun. Ayan. Hindi ko alam. Siya yung nagsasahing Pakito Diaz. FPJ, di ba? Si Eddie Garcia pala. Eddie Garcia, yung nagsabi na. FPJ Marami ka pang bigas. Marami pang bigas sa kakainin. Ganun yun Sasahin ko muna. Si Kobe Kirk Citroen sa NBA nga, magkasama pa dalawang number 1 overall first round picks sa magkasunod na taon. Pero ayun, kulelat naman. Wala pa silang napapatunayan. Porke top picks, malakas na agad. Alright. Okay. From Jays Kayanan, the second, sabi niya, kaya na pull out si Junmar Lassiter. Casey, alam nilang mangyayari sa trade. Okay, galing kay Vergel Bautista Labarite. Lalong lumakas ang TNT ngayon. Hindi na sila basta-basta sa loob. May malakas na silang ring protector. Na ulit silang pumasok sa finals. From Angel Alcantara, sabi niya, kunin niya na rin yung PhilAm sa Lakers. Baka naman sumobra lakas line-up. Ma-pressure player lalong mapailalim. Oo nga, paano kaya kung hindi naman siya kasi Filipino national Jordan Clarkson, posible. Okay, ayos na. Boundary na. Alright, maraming
Maraming salamat sa View Blends, the House of Silhouettes, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Defrent of California Boo, Salem Medical Center, Miss Babes of Dermaesthetics, Tank and Marcel Graphic, My Jewelry Box, and of course, Princess. O si Pori Cabrera tsaka si Charlie Barimbao ng Tangub City nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Good evening, Sir Idol. Pabati naman ng grupong Dabar Cubs, NSD, All In, Creator, Admin at mga members. Salamat sa God bless. Salamat kay Rod Basit Ramos. And of course, kay Miss Hana Tehuco, maraming salamat po. Kay Miss Tessa Hasmina, salamat po. At maraming salamat din po sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City, Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. To my mama, I love you. Kay Papa, I love you. Ginger, Ate Rose Ann, and to Miss Isa, thank you very much. Okay nga pala, belated happy birthday sa aking utol, si Edwin Principe noong Sunday. Happy birthday, Sunday belated. Birthday. Thank you. And to my wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, Mami Bays, Mami G, Daddy Dan, Mambalao, Kuya King at saka kay Kuya Bunson. Sports Radio Family, maraming salamat din sa inyong walang sawang suporta sa ating itong program. Okay? Salamat po. Salamat. Pansamantala ko po si Dennis Principe. Meg Sioso. And Haji Kami. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong DTV Sports.